Patuloy na pag-ulan sa Northwestern Luzon kabilang na ang Metro Manila at Mimaropa o Southern Luzon. Epekto pa rin ang ating habagat at pinaiiral pa kasabay ng paglapit ni Typhoon Hana. Pero bahagi ng Southern Luzon kabilang ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng mga maulap na himpapawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan na atin namang tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikalawang araw ng Setyembre 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 9:53 na ng umaga. Well, asahan pa rin natin na epekto ng ating southwest monsoon o habagat pero hindi ito enhance masyado dahil epekto ng natural natin na habagat ngayon dahil malayo na itong Sigoring ay magpapaulan pa rin sa kalurang bahagi ng Northern Luzon kabilang na ang bahagi ng Zambales, Pangasinan, siyempre ang Baguio City pababa ng Central Luzon at kasama ang Metro Manila pa rin since kahapon. Kaya asahan pa kasama ang mga pagkulog at pakidlat na umaabot ng at least mula mga bandang 6 lightning strikes dito sa bahagi ng La Union at parting Baguio City na nakikita ko sa aking lightning detection system. Ingat pa rin dahil asahan pa rin may mga ilang kasamang pagkulog at pagkidlat kabilang na sa ilang bahagi ng Metro Manila since kahapon. Sa ating current conditions, sa overcast po, gloomy at mahangin at kasabay ng pag-ulan na pabugso ang inaasahan natin ngayong araw dito sa NCR, kabilang dito sa amin sa Caloocan City at makikita natin na naglalaro sa 35 at umaabot pa ng 40 plus hanggang 50 plus ang lakas ng hangin at umaabot pa ang bugso na 100 kilometers per hour since kaninang umaga po yan dito sa amin sa Caloocan. So ingat na lamang, baka biglang may babagsakan kayo ng mga debris sa mga kababayan natin, especially sa urban areas. Sa ating lowest temperature na naitala sa aking weather station ngayong umaga ay nakapagtala ng pinakamababa at 25.6 degrees Celsius kaninang 8:50 AM. Malamig na po ito At kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na temperatura na umabot ng 30.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat 12:33 PM. At sa ating heat index dahil mababa lamang ay nasa 40 degrees o 40.2 degrees Celsius lamang ang init pandama dito sa amin sa Caloocan. Pero kung sisilipin natin sa nationwide heat index mula sa data feed ni Pag-asa, since kahapon ng September 1, kung sisilipin natin kung alin ang pinakamataas na nitalang init pandama, ay halos sa Borongan Eastern Samar pa rin ang nangunguna sa may pinakamataas na heat index na nasa 47 degrees Celsius ang tindi ng init pandama sa kanila. So, ibig sabihin lamang talaga sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay talagang katamtaman at maalinsangan sa kanilang lugar. At sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa matindi ang alinsangan o mataas ang temperatura ng Katwalogan na nasa 35.5 degrees Celsius. Sa Baguio City ay stationary lamang sa 17.6 degrees Celsius. At sa Inulan naman ay dyan sa may Baguio City pa rin na may nangunguna sa may pinamataas na inulan at 142 mm ang total rainfall. Sa amin dito sa Caloocan ngayong araw since 12 o'clock AM ay nasa maximum of 12.9 mm pa lamang ang total rainfall sa amin. Kahapon nakapagtala kami ng 59.4 mm na total rainfall. So sa loob ng 7 araw, nasa 250.5 mm na ang total rainfall. Wala tayong space weather anomaly at maging sa ating volcanic thermal anomaly status. Although manatiling unrest ito si Mayon at Taal Volcano. So take note yan mga folks Sa ating outside humidity, nasa 94% po ang ating outside humidity. So, medyo mataas. Very saturated po ang ating water moisture sa paligid. At bumababa ng 1% since last hour. Nasa 1,004 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. Dahil mababa po ang range ng low pressure area. Dahil meron pa rin tayong nakapaligid na 2 hanggang 3 low pressure area. At mas malapit nga nitong si Typhoon Hana at si dating bagyong Goring. So asahan na makakaranas tayo ng low pressure area at maasahan
ang pag-iral ng ating habagat dahil dito. Sa ating almanak ay sumikat pong haring araw kaninang 5:44 AM at inaasahang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At sa ating waning gibos na 95% na lamang illuminated sa buwan ay sisikat po mamayang gabi 7:55 PM at asang lulubog ito mamaya kinabukasan na 7:33 AM kinabukasan naman ito lulubog. At ang ating air quality so far mataas po dito sa amin sa Caloocan at moderate. So magmas po ngayong araw dahil ang ating air concentration nasa 13.73 micrograms per cubic meter in 2.5 particulate matter. Sa ating high tide and low tide, may 1 hour and 15 minutes high to high tide. So mataas pa rin, aasahang mataas ang ating karagatan dyan sa Manil Bay. So tuloy-tuloy lamang pero ingat sa pagbugso ng hangin at maalon dahil nga po sa epekto ng habagat ngayong araw. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas sa 7 na linggo, inaasang maulap ang papawirin at inaasang mga localized thunderstorms daw at asahan ang maghapong mga pag-ulan. Ganon din bukas, stationary gaya po ngayong araw. Ang forecast, highest temperature natin ay nasa 29 to 28 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory natin, mula sa data feed na issued ni Pag-asa kaninang 4 o'clock AM para ngayong September 2 ay namataan nila ang sentro ng mata daw ni Typhoon Hana na sa layong 530 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. So extreme northern Luzon pa rin ito. May maximum sustained wind pa rin na stationary constant sa kanila at 120 km per hour at pugsong maabot ng 150 km per hour. Dahil mabilis ang pagbabago-bago ng update ng aking tropical cyclone sector. So medyo hindi na ito accurate since 3 o'clock AM nila ito inireport ni Pag-asa. Yan naman ang ating babalita maya-mayang konti. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang heavy rain potential sa almost lahat ng bahagi ng northwestern Luzon. So hindi na natin isa-isahin yan mula Ilocos Norte, pababa ng Pangasinan na po yan. Kasama ng Baguio City, siyempre, ang Zambales, papasok na po ng Bataan, at ilang bahagi ng parteng Central Luzon sa may Bulacan, ang Angeles, Pampanga man yan, o dyan sa parteng Tarlac. At kahit silipin natin sa Himawari 8 ay inaasahan na may mga malakas ang pag-ulan na papugso na may kasabay na hangin ang buong bahagi ng Central Luzon. At ilang parte ng Angeles, San Fernando, pababa ng Bulacan, siyempre, damay po dito sa amin sa Caloocan, sa Valenzuela, at sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero mas malala ang lakas ng ulan sa parteng Quezon City at Caloocan City. Dahil dito mas mataas ang saturation ng mga pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin, epekto pa rin ng ating habagat. Ingat sa naasahang mga biglang bugso ng ulan at mga pagbaha, lalo na sa ilang bahagi ng Metro Manila. At bahagi ng Bulacan, ingat po at asahan na naman ang posibleng mga pagbabaha na naman sa area na yan. Kasama na ang bahagi ng Olongapo sa Subic at dyan sa Angeles sa Pampanga. At pataas na po yan ay ingat po sa mga babayin lalo na sa kalurang bahagi mula dyan sa pagpagpod pababa ng Lawag dyan sa Ilocos Norte, pababa ng Bigan hanggang Baguio City. Dahil inaasahan tuloy-tuloy ang aasahan natin pag-ulan, epekto nga po ng malawak nito ng gradual o tuloy-tuloy na epekto ng southwest monsoon natin o ng habagat. At sa bahagi po ng northeast Luzon, bahagi ng bandang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ay magiging maulap din po ang epekto dyan sa area ninyo at asahan din ang mga pag-ulan at medyo makulimlim pa rin, epekto pa rin ng ating habagat. Mula dyan sa bandang Aparito, Gigaraw, pababa na po ng Isabela, kasama na ang Kawayan, Santiago at dyan sa bahagi ng Kasiguran, Aurora. Sa may northeastern Luzon ay asahan pa rin ang magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon o sa gabi, especially dyan sa bandang Kasiguran, Aurora, pababa ng Baler at pababa ng bahagi ng Quezon Province dyan sa General Nakal, kasama ng Pulilio Island, diretso na po yan hanggang sa bandang Atimunan, Quezon, hanggang Gumaka po yan. Asahan ng parte na yan ay aabutan ng mga ilang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Di gaya sa Metro Manila ay mas madalas ang mga pag-ulan ay dyan sa may bandang Calabarzon, kasama na ang bahagi ng Batangas, mula Tagaytay, Kabuyaw, Laguna man yan, o dyan sa may bandang Maragondon, pababa ng Nasugbu,
Balayan, Calatagan, hanggang dyan sa baba ng Lemery ay makakaranas din po ng kagaya halo sa Metro Manila na biglang bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan, epekto ng ating southwest monsoon. Ang the rest ng Calabarzon, dyan sa parte ng pagitan ng Sariaya, hanggang dyan sa may bandang Lipa ay magiging ulap din at may mga ilang scattered rain showers pa rin ang aabutin maghapon. And the rest ng bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Bicol Region, magiging maulap po at mga ilang scattered rain showers din at forecasted isolated showers ang iiral dahil kung titingnan natin ay magiging maulap ang bahagi ng Bicol Region mula dyan sa Camarines Norte, pababa na po yan ng Camarines Sur, kabilang na ang Iriga, Mapalegaspe, Manyan o Sorsogon, kasama na ang isla ng Catanduanes, magiging maulap po at isolated and scattered rain showers po ang iiral. Halos maghapon, may mga pagkidlat at pagkulog, pero medyo mas mataas ang temperatura dyan sa area na yan dahil medyo mas mainit po ang temperatura ng karagatan ngayon dyan sa baybayin ng Eastern Bicol of course. So, despite na magiging ulap, makakaramdam kayo ng medyo mainit na temperatura o pandaman ninyo ngayong araw ha. Despite na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Although, mga mostly of drizzle rains to light rain showers ang mas madalas, madalang lamang ang magiging moderate rain showers. Pero pagdating sa bahagi ng Mimaropa, mula sa may Mindoro, makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers at ilang bugsuan lamang ng moderate to heavy rain showers, pababa ng bahagi ng Coron, Palawan, El Nido hanggang Puerto Princesa. Dahil sa epekto pa rin ng ating extended southwest monsoon dyan. Pero sa bahagi ng bandang Nara, pababa ng Brooks Point, medyo makulimlim lamang at ilang mga umaulap ang himpapawin. Pero medyo may pagsikat ng araw dyan. So expected lamang ang mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa bahagi naman ng Southern Luzon, kabilang na ang Marinduque, kasama na ang Tabias Island, hanggang Sibuyan, kasama na ang Burias Island at Masbate. Magiging mostly kaudiri ng iral at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog mga folks. So magdala na lamang na pananggalang sa ulan, especially ngayong maghapon. At sa Visayas area naman ay makikita natin sa heavy rain potential, although walang masyadong heavy rain ang aasahan. Pero may mga kalat-kalat din na mag-ulan dahil mostly cloudy ang mas iiral ngayon sa bahagi ng Visayas, lalo na sa central ng Cebu at Bohol. At sa bahagi ng Iloilo at Bacolod ay magiging mas maulap po ang pagpapaurin. At sa nalalabing ng east portion ng Visayas, magiging mostly cloudy po at may surface trough po kasi dahil sa epekto ng monsoon trough na nanggagaling kay Typhoon Hana, makakaranas ng ilang maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa may silangang bahagi ng Nawan, San Policarpio, pababa ng Borongan City at Gian, Eastern Samar. At patawid na po ito, pagitan na po ng Surigao del Norte. At makikita nga po ang ilang bahagi ng Leyte, magiging maulap din po ang inaasang maghapon dahil sa epekto pa rin ng ating monsoon trap na magdadala ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, kabilang na ang Tacloban City, Ormoc at Bantay City hanggang sa Maasin. So magdala na naman ng pananggalang sa ulan sa maghapon mga folks. Pero kung nagtatanong, enhance habagat ba ang dadaloy sa bahagi ng Visayas? Well, hindi pa po. Although normally habagat ang nahahatak nitong si Typhoon Hana, pero hindi pa po ito enhanced habagat. Typically, nahahatak lamang normally ang kanyang southwest monsoon dahil nga po sa monsoon trough nito nanggagaling kay Typhoon Hana ay magpapairal at makakapaghatak ito ng ilang water moisture na magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas region. Kung titingnan natin sa water surface map, makikita nga po na hindi masyado enhance ang paghatak sa habagat sa bahagi na ito ng Visayas area. Hindi masyado mataas ang volume ng water vapor, di gaya sa bahagi ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon, kasama ang Metro Manila. So sa magtatanong sa mga taga-Visayas kung enhance habagat din ba ang umiral, ay hindi po enhance habagat ang umiiral. Although yung normal na habagat ay mas naiigting ang paghatak nito dahil nga po sa monsoon trough at mula kay Typhoon Hana ay nagpapairal ngayon ng mga habagat dyan sa bahagi ng Visayas. Pero hindi pa po ito enhance habagat. Probably makakaramdam lamang yan paglapit dito sa bandang Taiwan itong si Typhoon Hana, lalo na ng mga taga-extreme Northern Luzon. Mas mararamdaman nilang enhance habagat dyan sa susunod na araw. Sa mga pag-alon, may gale warning po tayo, nakataas po sa halos buong West Philippine Sea ay nakataas po sa 1.25 pataas ang alon dyan. So bawal po lumayag ang ating maliit na sasakyang pandagat. Maging sa northeastern Luzon of course,
medyo bawal pa rin, lalo na sa may bandang Babuyan Islands at Cagayan of Coast. Sa may silangan ng Bicol, wag lang lamang lalagpas at least 5 nautical miles, lalo na sa may east coast ng Bicol region areas at ng Visayas. At wag lamang at least sa mga 5 nautical miles, pwede po lumayag ang ating maliliit na sasakyan pandagat, pero wag na pong lalagpas dyan dahil tumataas na po hanggang 1.25 meters ang taas ng alon. Pero hanggat maaari, mag-ingat na lamang po o kung maaari, resting na lamang siguro dahil malakas po kasi ang hangin, bugso ng hangin, epekto po ng ating habagat. So kahit na hindi mataas ang alon dyan sa bahagi ng coastal waters ng Bicol region, pero ingat sa bahagi ng pagbugso ng hangin. Yun po ang medyo delikado. Samantala, para sa huling update report mula sa data feed ng Nationwide Daily Rainfall Averages mula kay Pag-asa, makikita po na nasa above average rainfall po ang bahagi nito ng Ilocos Norte at mong bahagi ng Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley. So at least makaka-recover ang mga pananim natin dyan at least mayroong sapat na naging pag-ulan bago man lang lumala ang epekto ng El Nino sa bahagi ng Luzon areas. So far, mula August 1 to 31 ay makikitang above average rainfall po ang bahagi na ito ng Cagayan Valley at Ilocos Norte, kasama ng bahagi ng Lawag at Cordillera Administrative Region. Nagni-normal naman ang bahagi nito ng bandang Palanan Isabela at ilang bahagi ng Benguet, kasama na ang sentro na ito ng Abra at ang bahagi ng La Union. At ilang portions ng Metro Manila kasabay na nag-normal kabilang na sa amin sa Caloocan City. So malinaw po, nag-normal po kahit papaano dito sa amin sa Caloocan. Ilang bahagi ng Metro Manila kasabay ang Quezon City. Ayan kasi nagsabay sa amin sa Caloocan kasabay na ang office ni Pag-asa na nag-average o nag-normal ang at least near normal average ang rainfall. Pero may tutuling ko sa amin sa Caloocan na medyo below normal ito. Pero dahil humabol kasi ang huling araw ng Agosto na umulan ng husto dahil sa enhanced habagat at pagdaan nitong si Goring kasi, kaya humabol po na nagkaroon ng near normal average rainfall sa amin. Pero the rest ng Central Luzon manatiling below normal pa rin ang pangapag-ulan, pero mas malala ang bahagi ng Bicol region na nabanggit ko na nga po nung isang araw sa aking vegetation at drought sa aking PIMO weather monitoring ay malala na way below normal po ang bahagi ng Bicol region area at nakataas na at dyan lamang ang nakataas ang drought index classification sa bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Northern Samar. Ayan Pero sa bahagi ng Mindanao, sa may most of east portion sa Mindanao ay at least nag-above normal nga po ang bahagi na ito ng parting Compostela Valley, ilang bahagi ng Davao region at Surigao del Norte. Well, nabanggit ko na rin po noong mga nakaraang araw sa aking vegetation at drought index ay humahabol po na nag-normal o nag-above normal po ang pag-ulan dyan sa area na yan. And the rest, at least near normal po ang mga naging pag-ulan kasama na ilang bahagi ng Soxagen. Dyan sa bahagi ng General Santos at least at ilang bahagi ng Bukidnon at Davao City area. At least nag-near normal po dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-ulan nitong huling araw ng Agosto. Pero the rest, manatiling below way normal pa rin ang parte dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng BARRM at sa may ilang bahagi ng Mimaropa dyan sa may bandang Oriental Mindoro, medyo below normal pa rin siya. Pero may mga ilang parte sa may Occidental Mindoro at ay nagni-near normal po at ilang bahagi ng Palawan dyan sa may Balabac at bandang Coron, Palawan. Medyo nag-near normal po siya. Pero sa bandang Puerto Princesa, below normal po ang naging pag-ulan nila hanggang sa huling araw ng Agosto. So sa ating monthly summary, mula dito sa amin sa Caloocan City, base sa aking weather station sa kabuuan ng Agosto, whole month of August, makikitang ang highest temperature of buong August ay umabot ng 34 degrees Celsius. Yung high average temperature namin sa buong August ay nasa 32.4 degrees Celsius. Yung mean temperature at least 29 degrees Celsius. Ayan. At ang average low temperature namin ay 26.8 degrees Celsius. So, ibig sabihin lamang nito ay pinakamatindi ang alinsangan pa rin nitong last month of July. Ayan
maabot ng 37.7 degrees Celsius, ang pinakamataas na high average temperature noong July. At sa ulan naman, sa month of August ay humabol din at least nasa 592 po millimeter ang total rainfall nitong buong month of August. Nasa 592 pero mas mataas pa rin ang July na nasa 1,026.6 millimeter ang total rainfall. So at least near normal po yung average rainfall nitong whole of August sa amin sa Caloocan City. So medyo tama po yung data ni Pag-asa na pasok ang Caloocan at ilang bahagi ng Quezon City na pasok sa near normal ang average rainfall. Nasa 592. So almost magsi 600 mm po. Halos malapit ng above average rainfall. Humabol po siya kasi nitong mga August 28, 29 hanggang 31 biglang lumakas po ang mga pag-ulan dito sa amin sa Metro Manila. Dahil nga po sa dumaang si Goring at itong paparating na si Hana at epekto nga po ng tuloy-tuloy na habagat natin after na paigtingin ni Goring yung ating southwest monsoon. So medyo humabol po siya na in-expect ko na way below normal ang magiging ulan sa amin sa Caloocan. Sa lakas naman ng hangin for the month of August, at least yung maximum wind speed, hindi gaya nung last July, ay mabot ng 130. So, nanguna pa rin sa pinakamalakas itong si Egay. Hindi gaya ngayong August, ay nasa 116 km per hour lamang ang pinakamalakas na bugso ng hangin na naitala ng aking weather station sa Caloocan City. So, at least between sa July and August ay very peak ang malakas na bugso ng hangin, epekto ng habagat at magtutuloyan ng ngayong month of September. Ayun mataas. Yung average maximum wind speed ay mas mataas ngayon so far nitong September. Ayun sa 113 km per hour. Pero yung August last month ay 85 km per hour lamang yung average wind speed. So, makikitang nangunguna pa rin sa may pinakamataas na maximum wind speed ay ang July, buong month of July, na nasa 130 km per hour na nakapagtala ng pinakamalakas na bugso ng hangin. Yan yung paglapit ni Bagyong Egay sa bansa. Sa atmospheric pressure naman, ang pinakamalapit na lumapit na bagyo sa amin sa Caloocan City, ito pa rin si Egay. Since on July ay makikita po na nasa 1,000.7 hectopascals. Ang lowest minimum average namin na na-record na aking weather station. Pangalawa lamang itong si Goring na nasa 1,002.1 hectopascals na mas malapit sa amin sa Caloocan. So, mas malapit itong si Egay. At least ilang kilometro ang nearest nito sa amin sa Caloocan City. So, yan po ang pinaka-lowest atmospheric pressure na itala na aking weather station base sa layo o distansya ng bagyo mula sa amin sa Caloocan City. Nangunguna pa rin si Egay na may pinakamalapit na distansya mula sa amin sa Caloocan City at 1,000.7 hectopascals. Dako agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector and as of 10:30 AM nga na ngayong umaga ay nadagdagan pa ng West Pacific low pressure area o mga bagyo na malapit sa Pilipinas ang na-detect na naman at na-register na aking tropical cyclone sector. At una ay tinignan natin yung status ni Typhoon Hana dahil itong si Saula ay halos ongoing dissipation na siya. So hindi na natin siya masyado papansinin. Pero si Typhoon Hana ay as of 10:30 AM ang kanyang 10-minute average wind speed na ngayon niya ay nasa 119 km per hour at bugsong umaabot na ng 148 km per hour. Pasok sa typhoon category na po ito. At ang kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 161 km per hour at bugsong umaabot ng 202 km per hour as category 2 typhoon. Kumikilos pa rin ito bahagyang pakanluran sa bilis na 12 km per hour at namataan ang sentro na ngayon nito sa layong 463 km northeast o east-northeast ng bandang Itbayat, Batanes o extreme northern Luzon. Patungo ito sa direksyon pa rin ng Taiwan. So inaasahan natin mga bandang bukas siguro o by Monday early, ito ay lalapit o nasa coastal na o coastal waters na ng Taiwan. So sa mga Pinoy natin na nagtatrabaho sa Taiwan ay paghandaan po
ang paglapit na ito ni Typhoon Hana dahil magda-direct landfall po sa isla ni John dyan sa Taiwan, kaya paghandaan po maging sa government natin sa Taiwan. At so far ay bukod kay Typhoon Hana ay meron tayong namamataan na bagong low pressure area bukod kay 95W. Well, anyway, si 95W ay nanatiling constant pa rin yung kanyang wind speed at wala pa rin significant na nag-i-increase o pagbabago sa kanyang wind speed. Kaya posibleng ma-dissipate din agad ito at aalisin ng aking tropical cyclone sector within 48-hour period. However, may pumalit sa kanya na sumunod sa kanya na isang low pressure area. Ito ay tinawag naman si 96W. Ito pala, si 96W ay ito ay mas malapit sa may border ng PAR at ganun din at walang significant na at disorganized pa rin ang kanyang sirkulasyon dahil humahalo siya sa monsoon trough ni Typhoon Hana. So sa ngayon ay obserbahan pa rin din natin ito dahil itinaas nga as 96W itong isang bagong low pressure area. Namataan ito sa layong 1,631 km. Silangan ito ng northeastern Luzon. So, sa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero naka-embed siya sa monsoon trough nitong si Typhoon Hana. So, maaaring maliit din ang tsansa nito na mag-develop na maging isang active na bagyo sa mga susunod na araw. However, dahil active siya as invest, ay obserban pa rin natin ito kung magiging significant ito. Dahil itong si 95W ay maaaring ma-dissipate o ma-dissolve din kaagad at aalisin din ng aking tropical cyclone sector within 48-hour period. So, obserbahan natin, pareho si 95 at 96W na natiling disorganized ang kanilang mga sirkulasyon. At si 96W ay titingnan natin kung maghihiwalay ito ng bagong sirkulasyon within 48 to 55-hour period. So, babantayin natin ito at mag-update tayo sa ating Facebook page ngayong araw o sa loob ng 55-hour period. Kung magkakaroon ng further intensification mga folks. Kung pagbabasa naman natin ng aking Global Ensemble Forecast System o Automated Global Forecast System, ay makikita po na itong si Typhoon Hana ay dediretso talaga dito sa bahagi na ito ng Taiwan. Ayan, dyan. Magda-direct landfall po siya sa mga susunod na araw dyan. Probably mga by Sunday na ito ng gabi or by Monday early. At posibleng tamaan ang bahagi ng Qishang at Taitung dyan sa may bandang southeast part ng Taiwan. So paghandaan ito ng mga kababayan natin. Just in case hindi magbago ang kanyang forecast track dahil posible pa rin mas bumaba o mas dumausdos pa yung forecast track nito dahil napakalawak pa rin ang kanyang cone of probability o cone of uncertainty. Malawak pa din po. So posible pa rin itong tumaas muli at mas bumaba pa ang kanyang track. Ayan, yung lawak kasi ng kanyang cone of uncertainty, ganyang kalawak. Malawak. So, posible pa siyang tumaas bandang Taipei or posible pa siyang mas bumaba dyan sa may bandang Kaohsiung City, sa may bandang southern part na ng Taiwan. So, sa ngayon, yung pinaka-mean nito, o mean, yung mas accurate closeness niya na tatahak itong track na ito ay nabanggit ko nga po sa bandang Taitung dito sa may bandang southeast Taiwan. Ang aasahang maglalandfall ito kung hindi bukas po ng hapon o ng gabi o by early na po ng Monday. So titingnan natin mga folks. Yung mga nakatira dyan sa may bandang Changgong, Changbin, Guashan, Lube at ang banda sa may bandang Taitung ay paghandaan po ang paglapit dyan. Kung hindi magbabago ang forecast track nitong si Hana hanggang sa ito'y nasa baybayin na ng bandang Chaisang o ng Taitung, expected maglalandfall dyan sa bahagi ng yan sa southeast Taiwan. So, paghandaan na lamang mga folks. Kung titingnan natin sa aking global ensemble forecast system, mga within 54-hour po na ito ay lalapit sa baybayin ng Taiwan. So, probably nga mga bukas po ng hapon o ng gabi or by Monday na po ng early morning, inaasahang maglalandfall dito sa bahagi nga ng Chaisang or bandang Taitung sa southeast Taiwan. Kung pagbabasahin naman natin ang global spectrum model na ating ginagamit, halos hindi naman pansin itong si 96 at 95W. So, hindi rin sila maging organisado
na magkaroon ng significant further intensification sa mga susunod na araw. Maaring magiging shallow circulation lamang siya o surface trough dahil sa buntot nitong si dating bagyong o si Hana, si Typhoon Hana, na magpapanitili ng kanyang shallow circulation dito sa labas ng ating PAR. Pero walang significant na paglakas itong si 95 at 96W. So maaaring ma-dissipate din sila sa mga susunod na araw, kaya panatilin natin silang oobserbahan. Maliban dyan, wala tayong namamataan na kasunod nila na anumang sama ng panahon o mag-increase man lang ng mas malalakas ang ating sama ng panahon. However, sa buong buwan ng September, ay ipopost ko rin yan sa aking Facebook page. At least mga hanggang 3 typhoon ang maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At maaaring 2 dito ay mas malakas na at least severe tropical storm to super typhoon category. At may isa rito na maaaring tumahak at magkaroon na ng landfall sa atin dyan sa Eastern Visayas na tatahak hanggang Western o Northwestern Luzon. Yung buong detalye niyan, ipopost ko yan sa aking Facebook page maya ngayong araw. So, antayin na lamang po mga folks. At least mga hanggang 3 po ang bagyo na mabubuo ngayong buwan ng September. At meron dito at least 1 o 2 ay madadali ang bahagi ng bansa. Kabilang na ang bahagi ng Eastern Visayas, Ubico Region na tatahak patagos ng Northwestern Luzon areas. At ang isa naman ay sa bahagi nito ng bandang Northeastern Luzon areas. So, tingnan na lang natin at ipapost ko yan ang buong detalye sa aking Facebook page. Sa ating main pressure ay mean surface pressure ay wala masyadong napapansin din itong si 95 o 96W. Maaring magiging shallow trough lamang ito hanggang sa ito ay ma-dissolve sa susunod na 48-hour period. So, well, maganda na rin yan at wag na sanang lumakas na tuluyan itong dalawang ito. Tama na siguro itong si Bagyong Hana at si dating Bagyong Goring. Dahil hindi pa tayo nakaka-recover sa mga bugso ng habagat maging ngayong araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, September 2, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng September 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita nyo yan lahat na detalye, lahat sa buong aking website. So kahit mag-miss man ako ng report ng isang araw o anumang araw, ay makikita nyo naman ang buong detalye nito sa aking webpage. Lahat ay nandito na po, nakadetalye na. So wala tayong mamimiss pa rin kahit na hindi tayo makapag-report. At makikita niyo sa active na real-time mula sa aking weather station at sa mga real-time feedback of data feed sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.